Praise God. Pwede ba, umupo tayo muna mga kapatid. Hindi, maaga pa naman. Bago tayo dumako sa exhortation, nais ko ring una, pagpasalamat sa Panginoon, mga pinagkakaloob niya, yung sinasabi ng kapatid natin, yung desire ng ating puso. Pero meron talaga akong pinaka-desire na yun ang hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin. Pero nais kong ipagpasalamat yung desire ko na ipinagkaloob niya. Alam niyo naman siguro yun, yung bagay na yun doon sa Tagaytay na pinagkaloob niya sa amin ng aking sambahayan. Actually mga kapatid, yun ay matagal nang dinesire ko noon pa man. Sabi ko, kung dumating ang pagkakataon na ako ay iuwi muna sa Pilipinas, dahil sa kahirapan ng buhay ngayon, sabi ko maging yung mga gulay ay napakamahal. Sabi ko, Lord, gusto ko sana magkaroon ng kahit kapirasong lupa man lamang na kung kailan iuwi muna ako sa Pilipinas ay magtatanim-tanim po ako, sabi ko gano'n. So, dumating yung pagkakataon na yan na last year, sinabi ng aking sister wife yun, sabi ko, huwag tayo magmadali. Antayin natin yung kalooban ng Panginoon. Sabi ko, kasi kung ibibigay niya yan, pag uwi ko, ipagkakaloob niya yan. So, hindi ko ina-expect yun na mangyayari pa sapagkat nung nagbakasyon ako after ng graduation ng anak ko ay umuwi kami sa probinsya. After noon, after more than 10 days, kami ay bumalik sa Cavite. Tapos, isinama kami ni Sister Luz doon sa lugar na yon. At doon nga nagkaroon ng pagkakataon na sinabi sa akin ng aking sister wife, sabi niya, ito yung lugar na dinisire ko noon, nandun ka pa sa Qatar, na kung kalooban niya ay pagkaloob sa atin. Kaya lang, sabi niya, mayroon ng kumuha. So, ang bakante na lang, sabi niya, yung kalahati ng 500, so 250 square meter. Sabi ko, okay na yon, sabi ko, kung yun ang kalooban ng pagkaloob sa atin ng Diyos, kunin na natin kahit na ganun lang kapiraso, sabi ko. At least may mapagtaniman lang tayong mga gulay-gulay. Subalit, ang Diyos pala talaga pagka ibinigay niya sa'yo, walang makakakuha. Sapagkat yung lugar na itinuro niya noon, nung nandun kasama niya si Sister Luz, ay noong in-inquire nung namamahala nung sa lupa na yun, nag-back out yung kumuha. Ay dalawa sila. Nung tinanong siya na, tutuloy niyo pa ba ito? Ay hindi na kasi baka hindi namin makayanan. Sa madaling salita, napunta sa amin yung lupa na yun. So, salamat sa Panginoon na yung mga ganung bagay, bagamat mga kapatid, ang mga ganung bagay, hindi naman natin, iiwan din natin yun. Pansamantala lang habang nandito tayo sa sanlibutang ito. Ang pinakahangad ko sa lahat, higit sa ano pa man, sa mga bagay na mga ganon, mga material na bagay, ay ang kaligtasan ng aking sambahayan. Ayun talaga ang pinaka-desire noon pa man. Subalit, ang Diyos kasi hindi siya katulad sa atin. No? Ang tao kasi marunong mga tuwiran. Kaya, ipinagkaloob ko na lamang sa Panginoon yon. Sabi ko, ikaw na ang bahala sapagkat gumawa naman ako ng paraan. Subalit, yung aking pamamaraan ay hindi umubra. So, alam ko ikaw makakagawa noon. So, yun na lang. Unang Panginoon, no, sa mga bagay-bagay na ganun.
Sabi nga ng ating kapatid, nakakatandang kapatid, ang mga bagay na pinagkakalob sa atin dito sa sanlibutan, iyan ay pansamantala lang. Kung ibinibigay sa atin, enjoy lang natin, pero hindi dapat natin ilagay ang ating puso sa mga bagay na ganun. Kundi ang ilagay natin ang ating puso sa salita ng Diyos. Kanina, sinasabi ng ating worship leader, mahal natin ang Diyos. Tingnan mo ang Israel. Ano ba ang sinabi ng Panginoon sa kanila? Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 15, sabi niya, kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isayas na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. So, paano mo sasabihin na iniibig mo ang Diyos? Sa bibig lang ba yun? Kaya nga, sinabi sa atin ng Panginoon na mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. So, yun dapat ang ating pakaisipin at hindi ang mga bagay ng sanlibutan ito. Kasi sabi nga ng Biblia, if you love the world, the love of God is not in you. So, ganun lang. Meron tayong mga bagay. Hindi natin dapat isipin yun. Isipin natin ang kaligtasan, higit ang ating kaligtasan na kung saan matanggap natin yung mga pangako ng Diyos. So, praise God. Tayo po mga kapatid ay dumako na sa exhortation. Tumayo muna tayo mga kapatid at humingi ng paggabay. Praise God. Hallelujah. Amang banal, muli salamat sa pribilehiyong ito na ako po ay binigyan mo muli ng pagkakataon na makatayo sa likod ng pulpitong ito. Gamitin mo po akong daluyan ng iyong mga pagpapala. Gamitin mo po ako sa paglilingkod sa iyong gawain, Lord God. Kung minsan meron po akong mga agam-agam, kung minsan meron po akong alam mo naman ang dinidesire ng aking puso. Wala naman may kakaila sa iyo, wala pong makapagtatago sa iyo sapagkat lahat ng mga bagay ay hayag sa iyong harapan, Lord God. Alam mo ang desire ng bawat isa, alam mo ang pangangailangan ng bawat isa. Lord God, sa oras na ito ay hinihiling ko po ang kalinisan ng puso, ng isip, ng buong katauhan, Lord God, sa buong iglesyang ito upang malaya po kayong makapagturo, malaya po kayong makapanahan sa iyong templo na pananahanan, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa mga kapatid kong ito na narito sa oras na ito, Lord God. Nawa ang makita nila ay hindi po ang tao na nakatayo, kundi ang salita na lumalabas sa bibig sa likod ng pulpitong ito, Lord God. Thank you, Lord God. Hallelujah. Sa mga kapatid namin na nasa malayong lugar, kayo rin ang umabot sa kanila ng inyong mga pagpapala, higit sa ano pa man, Lord God, hindi lamang sa mga pagpapalang material, kundi sa mga pagpapalang spiritual, yung mga nasa malalayong lugar, sa lugar ng Canada, mga kapatid namin sa London, sa Australia, sa Pilipinas, Lord God, at higit sa lahat ang amin din mga mahal sa buhay. Kayo po ang maglapit sa kanila sa iyong mga banal na salita, Lord God. Kayo po ang magbukas, kayo rin po ang magpaunawa. Hallelujah, maraming po salamat. Patuloy na binabalik namin sa iyo, Lord God, ang kapurihan, karangalan, kadakilan at kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon Kristo Jesus. Amen. Buksan natin mga kapatid ang ating Biblia sa sa Ephesians. Sa Ephesians 6. Actually, maraming beses na rin ito na ipangaral. Maraming beses nang naipangaral sa likod ng pulpitong ito. Ito siguro mga paalala na lang no, sa 6:12. Sabi niya, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness
in high places. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita at pwede tayong umpo mga kapatid. Ang ating binasa mga kapatid, ito ay naipangaral ng ating kapatid na propeta. Actually, hindi yun mensahe niya, kundi yun ay, sabi niya, exhortation. Pinangaral niya noong December 10, 1962 sa Jeffersonville. No? At ito ay kanyang pinamagatan ng The Contest. Sabi niya, the greatest contest between the Church of God and Satan. Yan. Sa ating panahon ngayon, patuloy ang contest between Satan and the Church of God. Nagpapatuloy, no? Hanggang sa ating panahon ngayon. Sabi ng prophet, it started in heaven down to the Garden of Eden up to this end time. Hanggang ngayon may contest. Matatapos lang ang contest na ito kung si Satanas ay itapo na sa lake of fire kasama ng kanyang mga kampon. Subalit hindi siya papayag na walang mahahatak sa kanyang apoy. Since then, he uses his strength and his strategy to try to pull God's people across the fire or into his fire. Ang nakakalungkot lang, marami ang nahihikayat niya. After the millennium time or after the 1,000 years, pag pinakawalan muli si Satanas, ang madadaya niya ay kasindami ng buhangin sa dagat. Ganun siya kabilis mandaya in just a short period of time. Kasi di ba, little season lang siya pakakawalan eh. Pero ang madadaya niya, sabi sa Revelation 20 verse 8, ay kasindami ng buhangin sa dagat. Mga kapatid, ngayon kaya hindi ba ganun din ang nadadaya? Kung makikita mo yung mga piyesta ng Quiapo, 9 million daw ang dumalo doon. Pag mayroon nangyayari sa pag-Hajj at Umrah, ilang milyon ang dumadalo dyan. Kung makikita mo yung tao, parang buhangin sa dami. Kaya, ganun din sa panahon ngayon at sa darating na panahon, ganun din karami ang madadaya at hindi magkakamali ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi niya, tinignan ko yung contest, sabi ng prophet, sabi niya, contest to try to win something, to struggle or fight for or against something. Ngayon, itinipon niya ang contest. Actually, marami namang contest, no? Pero ang ginawang halimbawa ng ating Panginoon, ay ng ating prophet, sabi niya, ang tinipon niya ang contest sa boxing. Sino ang hindi dito gusto sa boxing? Di ba? Ang boxing, di ba? Sabi niya, parang boxing daw eh. Sa boxing, kailangan pag-aralan mo yung kalaban mo, sabi niya. Ano ba ang height ni Pacquiao? 5'6"? 5'7"? Tingnan mo si Pacquiao, yung kanyang trainer na si Freddie Roach, ay binibigyan siya ng kanyang sparring partner, kasi sinabi rin ng prophet may sparring partner din eh, ng mas malaki sa kanya. Pero mo, ang height ni Pacquiao parang 5'6" lang, pero ang kalaban niyang sparring partner, 5'10", 5'9".
Ganun ang kanyang ka-sparring partner. Minsan nga, nakita ko nung in-interview, mayroon black eye pa yung kanyang ka-sparring partner. Sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, ang tangkad-tangkad kay Pacquiao yung kalaban niya, na black eye niya pa. Kasi para matrain ka, sabi nga ng prophet, kung paano mo lalabanan yung kalaban mo. Amen. Amen. Natutuwa ako doon sa sinasabi niyang kung paano ano yung kalaban. Praise God. Sabi niya dito. Sabi niya, and I think, sabi niya, now training for a contest is just like a boxer. His enemy that is going to meet out there in a contest to fight, a real good fighter usually knows and studies his opponent. Kailangan pag-aralan mo yung kalaban mo. Sabi niya, he studies his legs, knows where he fights for, whether he leans forward, hangs back, fight right-handed or left-handed. Diba? Sabi niya, titingnan mo kung kaliwiti ba yung kalaban mo o kanan manuntok. Sabi niya, he studies all this, and then if he's a good, smart fighter, he gets him a sparring partner that will fight just like his opponent fights, for he will know all his legs when he gets to this place. O diba? Si Freddie Roach parang yung Holy Spirit ba na trainer natin. Si Pacquiao, yun ang trainer niya. Kaya bibigyan siya ng sparring partner na mas malaki sa kanya para talagang pag lumaban man ng yung kalaban niya, tinitiyak ni Freddie Roach na mananakdown niya yung kalaban. And I think, sabi niya, that's a very good thing for Christians to do. That's right, sabi niya. And now, if you want to start training, start with John 3:16. Sabi niya, magsimula daw sa John 3:16, sabi ng prophet. For God so loved the world that whosoever believeth on Him will not perish. Diba? But have an everlasting life. Golden rule ang sabi niya. Start right out with that. And that will get you on the floor. And then train for the knockout punches. Because you're going to have to use them everybody. Everybody knows that. You have to train to hit your enemy, and always God uses His word. Lagi daw ginagamit ng Panginoon sa kanyang salita. We must remember that God uses His word to defeat His enemy. If God could think or could have give His people anything better to defeat the enemy, He would have done it. So, as I have always said, katulad ng aking laging sinasabi, sabi niya, when God makes a decision, that's the best that there is. He never has to alter His decision. So the first decision God gave His people in the Garden of Eden to combat the enemy was His word. O diba, nung inutos ng Panginoon, una yung salita niya, sabi niya, yung punong kahoy na nandiyan sa gitna ng halamanan na nagtuturo ng mabuti at masama, wag yung kainin yan, wag yung hipuin. Utos niya yun salita niya yun Amen. Subalit, sabi niya, ang kalaban, pag-aralan din yung, and now, sabi niya, the enemy is going to study the strategy with the word. Pag-aralan din niya yun, yung strategy, kung paano kanya dadayain. And now, Satan studied that, sabi niya, so perfectly till when he come to Eve, nung pumunta siya kay Eva, he had the best strategy he could use upon her. And that was to reason with the word. Yun. Mag-reason sa salita. Hindi naman siya kumontra Di ba? Hindi siya kumontra. Nag-reason lang. Now, you never want to reason with God's word. Sabi niya, just believe it. Don't try to explain it. Don't try to figure it out. Now, you cannot figure out God. So, God is the word, no? And it's just made to believe.
And that's our strength. Just accept the word. And anyone knows that a seed in the right kind of ground will produce its kind. And we just take the word. Ganun lang. Sabi niya, huwag mag-reason out. Ang sabi niya, but now we're still fortified. Fortified yung balot, no? Binalutan. And that link was made up in Christ Jesus. We know that God gave us our best defense just simply to trust His word. Sa ating panahon ngayon, sabi niya, binalutan pa rin tayo ng salita niya sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Sa panahon ni Brother Branham, sabi niya, mayroon mga nagsasabi na wala daw demonyo. Parang naalala natin yung kailan lang, di ba, sinabi ng Pope na wala raw walang impyerno. Dito, sabi ng prophet, sabi niya, wala raw demonyo. Ano lang daw yun, sabi niya, ito yung word niya, sabi niya, there's people that believe that the Holy Spirit is a good thought. Kaisipan lang daw, mabuting kaisipan. At yung diablo, sabi niya, and that the devil is a bad thought. Masamang kaisipan. Yun ang pagkaunawa ng tao sa kaisipan nila. Sabi niya, but if you notice, when the Bible speak of the Holy Spirit, He said, when the Holy Spirit comes, sabi niya, He is a personal pronoun, He is a person, sabi niya, and the devil is a person. And demons are persons. Yes, they are demons. And they come in many ways, but they think it's an old-fashioned idea. Akala nila, fashion idea lang yung sabi na, kaisipan lang, thought lang daw yung Holy Spirit. Sabi niya, good thought lang daw yun. Alam niyo mga kapatid, kung ating titingnan magmula sa Old Testament hanggang sa ating panahon ngayon, hindi nawawala yung contest. Meron. Dito sa ating binasa kanina na dito sa Old Testament, marami tayong mababasang showdown o contest sa mga pinili ng Diyos sa mga kampo ni Satanas. Tulad ni Moses, nagkaroon sila ng showdown, di ba, ng mga magician ni Paraon. Nagkaroon ng showdown. Si Daniel at ang mga mahiko, manghula at ang mga engkantador ni Nebuchadnezzar. Si Noah, holding the word of God versus the people holding the knowledge of science. Ano yun? Contest yun eh. Contest. Subalit, ang masasabi kong prominente na naging contest na nangyari sa Old Testament ay yung contest or showdown between Elijah and the 450 prophets of Baal. Yun talaga ang pinaka makikita natin na masyadong kasi nakikita natin doon kung paano tuya-tuyain ni Elijah yung mga propeta ni Baal. Hindi para pahiyain lang eh. Hinayaan ng Diyos yun upang hiyain ang mga propeta ni Baal at malaman ng mga tao ang Diyos na sinasamba ni Elijah. Para malaman nila kung sino talaga ang Diyos na kanilang sinasamba, kung sino ang paniniwalaan nila. Kasi nagkaroon ng, sabi nga ng, kung aking ditong tingnan, sabi niya, kasi nagkaroon sila ng dalawang akala. Sabi niya, hanggang kailan mananatili kayo sa inyong akala? Ito yung sinabi niya dito. Kasi mga kapatid, nangyari din ito sa ating propeta. Mamaya tingnan natin. Sabi niya, at si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod kayo sa Kanya.
at ang bayan ay hindi sumagot sa kanya kahit isang salita. Mga kapatid, ang propeta sa huling panahon ay nagkaroon din ng showdown. At ito ay nangyari sa India. Nung isang sinishare ng ating kapatid, nung binasa ko, sabi ko, matindi pala ang nangyari doon, hindi basta-basta. Matindi. Parang larawan na nangyari kay Elijah doon sa panahon nung sa Old Testament sa Mount Carmel. Kasi ganito ang nangyari din doon. Matindi ang nangyari na showdown doon. Sabi niya, you know, sabi niya, a man was arguing to me here a few weeks ago, sabi niya. You know what, sabi niya, you just set those people's mind to thinking something when you tell them that thing is just a change of thought. Sabi niya, I met that very same thing in India one time, sabi niya, when those holy man, there where we had, I believe, the largest audience I ever spoke to in one standing audience of being 500,000 people, kalahating million, 500,000, and I caught it by discernment in spirit, and they would see the Holy Spirit call people and call them out in the audiences and tell different things and catching their thoughts. The rahas and the holy men, they said, he's reading their mind. Ang sabi ng mga rahas at saka mga holy men daw doon, yung parang mental telepathy, binabasa lang daw ng propeta yung kaisipan ng tao. So a few moments, sabi niya, about 5 or 6 had passed. Doon sa prayer line, may mga lumampas na ng mga 5 o 6 katao, sabi niya, a blind man came through, sabi niya, and he was totally blind and his eyes were as white as my shirt. Yung mata daw niya, puti na nakasing puti ng kanyang shirt. If I could help him, I would do so, sabi niya. Now, here is a blind man. Anyone can see, he's blind. Sabi niya, oh, nakikita niyo ba itong taong to? Sabi niya, bulag ito. Sabi niya, sabi niya, and I said, if I could help him, I would do so, but the only way I could do would be by gift. To maybe see something that he has done, and that would give thought that if God know what he has done, he certainly would know what he's going to do. Now looking at him, I said, now he's a worshipper of the sun. He's been blind 20 years. Bulag na raw siya 20 years ago na. Sabi niya, he is a married man. Kumbaga, kinikinto na niya kung anong klaseng taong ito. Sabi niya, he is a married man, his wife is rather small, at meron siyang 2 anak. Sabi niya, his 2 sons, one about 7, and one is 9. That was exactly right. Call their names, what it was. Tapos, ang sabi ng mga nasa harapan niya, sabi niya, may sumigaw, sabi niya, it's mental. Mental lang daw, parang telepathy. It's something on the order of a psychic reading of their mind. Tapos sabi ni Brother Branham, sabi niya, oh Lord, sabi niya, if you will just help me, I need your help, Lord. These people, sabi niya, are trying to class this as a telepathy. Nagpresyo sa Panginoon, sabi niya, tulungan mo ako, sabi niya, ang mga taong ito, iniisip lang nila na ang ginagawa niya ay telepathy lang, mental telepathy. Ito yung showdown. No? Yet I'd give them the scripture that Jesus said, he did nothing till the Father showed him. And then, sabi niya, turning to look at the man again, I saw him just above there in a vision. Pinakita na ng Diyos yung vision na nakakita siya. Nung lumingon siya doon sa lalaki na bulag, mayroon vision siya nakita na nakadilat na ang mata ng tao. Tapos sabi niya, ito na yung oras. Sabi niya, this man is a worshipper of the sun now and he's gone blind.
There's the Mohammedan priest, and there's the priest of the Sikh, Hains, and different types of religion, Buddha. Now, this man wants to receive his sight. Now, you would say that he worshipped the creation instead of the Creator. I believe that too, sabi niya. But here we sit tonight, and we've been today. Sabi niya, ngayong araw na ito, sabi niya, I was entertained in the Hain's temple where 17 different religions was there to interview me. In-interview ang propeta. In-interview siya sa kanyang tinatayuan, no? And every one of them against Christ. Everyone. Now, and many of you man was down there. Sabi niya, now, if Christ is so wrong, then this man wants to be right. And surely the God of creation who made the world will be the only one who can give his sight. That's reasonable. Now, if any one of you, ito na yung challenge, sabi niya, if any one of you, Mohammedan, here is the leading religion, if the Mohammedan priest will come here and give him his sight, then I'll follow Mohammedan. Or if the Buddha priest will come give his sight, but let the God who made him, the God, somebody's God somewhere, because there was to be, we can't have a creation without a creator, and it will take a creator to create sight in these eyes. He had been blind 20 years from looking at the sun, thinking he'd go to heaven. Ang inisip na mapupunta siya sa langit sa pagtitig niya sa araw. The man, sabi niya, ignorantly done that. Sabi niya, now I challenge any priest or raha or holy man or any that it might be, come give him his sight, and I follow your philosophy. You made a convert. Sabi niya, sina-challenge ko yung mga raha, yung mga Mohammedans, kung sino man ang magbigay sa paningin ng taong ito, sabi niya, magiging convert daw siya. Susunod siya. And that was the quietest bunch of people I ever heard. Tama mo ha? Quietest. Katulad ng sinabi ni Elijah kanina. Sabi niya, tumahimik yung tao. Walang nagsalita. Ito rin naman, walang nagsalita kahit isa. Nobody did it, sabi niya. Sabi niya, why you so quiet about? Bakit tahimik kayo? The reason you are is because you can't do it. And neither can I. Hindi ko rin naman kaya, sabi niya. But the God of heaven, who raised up His Son, Jesus Christ, whose servant we are, was just showed me a vision that the man's going to receive his sight. See, I said, now, if that be not so, then you can order me out of India. Yan ang challenge. Kung hindi mangyari ito, sabi niya, palabasin niyo ako dito sa India. Matindi yung challenge niya. Sino nakagawa niyan? Kung hindi makakita ang taong ito ngayon din, sabi niya, palayasin niyo ako dito sa India. What is that? That is contest, showdown sa panahon ng prophet. At sa atin din ngayon mga kapatid, meron din showdown. That is showdown. But if it's so, sabi niya, every one of you owe your life to Jesus Christ. See? Kung mangyari, sabi niya, every one of you owe your life to Jesus. I would like to ask you, how many in here will give your life to Christ if this blind man receive his sight? See, sabi niya, your priest, nobody come up here. Why don't they come? If they told you their religion is so big and so great, why don't somebody come and say something? Nobody come. I said, then you people out there, if you see this blind man standing here, and come up a doctor to examine his eyes, meron pang umakyat na doktor, tiningnan yung mata ng bulag. Come up a doctor to examine his eyes. He shook his head, sabi niya, bulag ito, sabi niya, he's blind. Certainly he's blind, sabi niya.
But I said, if God gives him his sight, how many of you will serve Jesus Christ? Sabi niya, kung makakitang ito, ang taong ito, ilan sa inyo ang magsiserve kay Jesus Christ? And just as far as I could see, oceans of black hands, maraming nagtaasan. Sabi niya, oceans of black hands. Parang dagat ng mga itim na kamay, nagtaasan. Oceans of black hands, sabi niya. Turn to the man and said, Lord, Jesus, let it be known that thou art God. Parang yung sinabi ni Elijah, nung nagkaroon ng showdown. Let it be known that thou art God. The man grabbed me around the neck, and there sit the mayor of Bombay, sitting there, grab him around the neck. See as good as anybody could. Nakakita na. Ganon ang showdown. Pero mo, isipin mo yun, sabi ng prophet, kung hindi mangyari ito, sabi niya, palayasin ninyo ako dito sa India. Ngayon din. Amen. Pluck me out of India, sabi niya. Yun ang showdown. Sabi ko nga, parang nung binabasa ko ito, sabi ko, pareha yung ginawa ni Elijah doon sa Mount Carmel. Sabi ng prophet dito, sabi niya, that is actually a power of God. God is God, and Satan is Satan. Sabi niya, if you don't believe in a devil, sabi niya, when I first started, nung nagsimula pa lang ako, sabi niya, I run headlong into him every day. Mga patitingnan ko, sabi ko, ano ba yung ibig niya sabihin doon sa headlong? Hindi naman humaba yung ulo. Sabi niya pala yung headlong, sabi niya, without taking time to think about your actions. Recklessly rushing headlong into a danger. Yun ang ibig sabihin ng headlong. I run him, sabi niya, headlong every day. Kumbaga nakakabanggaan niya ang diablo araw-araw. Sabi niya, I run headlong into him every day. Don't tell me there's no devil because I know better. I have to fight him every day. O di ba ganun din tayo? Ano bang ginagawa natin? Di ba? We are fighting the devil every day. Ay, yung mga nagmamaniho. Huwag niyo sabihin, hindi. Yung mga nasa kalsada, sa trabaho, halos lahat na nga lang yata. Tama yung sabi ng prophet to. We run him headlong every day. Sabi niya, don't tell me there's no devil because I know better. I have to fight him every day so I know there is a devil. And you must be trained when you meet him. Oh, di ba? Kailangan matrain tayo. Ano bang ginagawa natin dito? Nagtitrain tayo. Ginagamit ang ating kapatid para matrain tayo, para malabanan natin siya. Not trained in psychology, not trained in education, but trained by the Holy Spirit. Oh. Ang ating, kung si Pacquiao, meron siyang Freddy Roach, tayo may Holy Spirit tayo. Trained by the Holy Spirit, God's power in His Word to make it manifest. Know your enemy, sabi niya. Kailangan malaman mo yung kaaway mo. Know your enemy. Oh, what a cruel thing he is, sabi niya. So, praise God. Sabi nga niya, and the contest was on between science and the world. Science says it can't happen, but God said it will happen. Tama, pakontra talaga ang science, no? So, the same thing exists today. It will happen. There is devil, but Jesus cast him out, and He gave His church authority to do so. Binigyan din naman tayo ng kapangyarihan, sabi ng prophet, sabi niya, cast out devils in my name. May, sabi pa nga niya, sabi niya, meron isang babae na kinas out ng Panginoong Hesus, yung si Magdalena ba yun, na pitong demonyo ang pinalayas niya. Sabi niya, pagka lumayas ang demonyo sa tao, nabakante.
wag daw, sabi niya, wag daw panatilihing bakante. Kasi pagka bumalik yung lumayas, magdadala pa siya ng itong doble pa. Sabi niya dito, mas masama pa. Sabi niya dito, sabi niya, now, that goes to show that if the man was cleaned of devils, there was something was in him and had gone out. And devil had gone out. Now, when the devil moved out, that God give God an opportunity to move in. Sabi niya, bigyan daw ang Diyos ng oportunidad na mag-move in. Amen. Sabi niya, so, and when he goes out, let the Holy Spirit come in. Don't just leave it there. If you do, just repent out your sins and go on. Then you are going to be worse off than ever. But get the place where Satan once lived unoccupied. Kailangan daw maokupahan yung nabakanti ni Satanas na yon. Get it filled with the Holy Spirit of God, and then you will have the strength of God's Word in you. Manifested, ibig sabihin, nahayag sa atin ang salita ng Diyos. Patunay na nandyan ang Holy Spirit sa atin. Amen. And cast out devils, contest is on. The evening lights are shining, God's Holy Spirit is present. So, yun na. Sabi niya, let's not go as we have in former times. Let's go on in the power of His resurrection. Let's go on in the name of Jesus Christ with a banner lifted high and with faith in His word. To handle the two-edged sword with the shield and the full armor of God on. To meet the enemy because he's getting stronger and more powerful every day. Ay talaga naman palakas ng palakas ang pagka hindi natin nalalabanan. Kaya kailangan, sabi ng Panginoon dito, because he's getting stronger and more powerful every day. And as the enemy comes in like a flood, the Spirit of God raises up a standard against him. Nagbibigay din naman ng standard ang Diyos against him. If we have come to the end of these things, the mysteries of God had been completed with us. Kung tapos na raw ito, we are looking for more strength of rapturing faith. That will rapture the church and take it into glory. We must have it. So, praise God. Dito lang tayo dinala ng Panginoon. Kailangan araw-araw meron tayong binabaka. Labanan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kahit saan pa tayo dalhin, pagka ang salita ng Diyos na nandito sa atin, hindi tayo kayang daigin ng kalaban. Kaya itong ating ginagawa, training ground. Minuturuan tayo, paano labanan ng kalaban. So, ang showdown, tuloy-tuloy ito hanggang sa rapture. Mananahimik na lang niya si Satanas pagka tinapon na siya sa lake of fire. Yun ang katapusan niya. Pero, sa panahon ngayon natin, tuloy pa rin ang laban natin. Kaya, panatili tayo sa salita ng Diyos. So, yun lang mga kapatid at salamat sa Panginoon.